Good morning guys! So ayan, magbibigay lang din ako ng mag-share lang ako ng opinion ko tungkol doon sa doon sa Jollibee paper bag. So si kuya, nanggigigil din ako sa iyo Pumunta siya ng hospital, bumalik siya doon sa asawa niya. Tapos may bitbit siya na Jollibee paper bag. Kung hindi naman pala niya bibigyan yung asawa niya, hindi sana kinain na lang niya doon sa labas. Doon na lang sana siya nagmukbang ng Jollibee. Bakit pinaabot mo pa doon sa loob na makita ng asawa mo na nag-heart-heart yung mata ng asawa mo dahil mabitbit ka ng Jollibee? Hindi ba? Nakatry din naman ako ng public hospital, pero hindi naman ganun kadumi katulad ng kuninto ni ate girl. Dahil ako, doon din ako nanganak sa public hospital sa panganay ko. Pero thanks God dahil hindi naman ako pinabayaan ng asawa ko. Kahit nga bawal pumasok yung asawa ko, sumisilip pa rin doon sa pintuan eh. Doon sa siwang na maliit na siwang, doon nakayuko, sumisilip siya kung asan na ako kasi nandun ako sa loob ng delivery room. Tapos, nandun din yung mama ko, kasama ng asawa ko, nag-aasikaso kung anong dapat gawin doon sa loob or ang mga utos ng mga nurse kung ano yung mga dapat bilhin o hindi. Tapos mahigpit lang doon kasi bawal ka magdala ng pagkain doon sa loob. So, ang ginagawa ng asawa ko at ng mama ko, kasi nga, bago sila pumasok doon sa taas, kinakapkapan muna sila. So, ang ginagawa nila, si mama, minsan yung sabaw, nilalagay sa bulsa. Tapos sa kabilang bulsa, yung yung kabilang bulsa is yung unod, yung laman-laman ng baka. Tapos sa kabilang bulsa naman, yun yung sabaw. So para-paraan lang talaga kasi minsan ang siniserve nila doon pagka sabi kasi ng mga nakakatanda kapag bagong panganak ka, bawal ka kumain ng manok. So ang siniserve kasi doon minsan lugaw na may manok, minsan may mga sarsang manok, puro manok ang nandun. So, talagang sabi ni mama, hindi pwedeng ganito kasi baka daw mabinat. Nakakabinat daw yung ganun. So, gumawa sila ng paraan. So, nagdala sila ng nilagang baka doon sa ospital. So, normal lang talaga siguro na may estudyante. Yes, estudyante na kasi sabi doon, nabasa ko na habang nanganak siya na may 10 estudyante sa harapan niya. So, siguro yung mga estudyante na yon yung OJT ba? Sa pinag-check upan ko rin na public hospital, may mga intern din naman doon, may mga naka-OJT din naman ng mga doon, ng mga estudyante. Kaso, hindi ako pumayag na sila ang mag-IE sa akin. Talagang hinanap ko yung doktor talaga. Yun ang mag-IE sa akin. Kasi nga, lalaki ba naman yung mag-IE sa akin, hindi ba? Tapos first baby ko pa, panganay ko pa. Siyempre, hindi tayo sanay na ibang lalaki yung mag-IE doon sa ay, nako. Hindi pwede. Hinanap ko talaga yung doktor talaga na babae. Talagang doon ako nagpai sa kanya. Tawa pa ng tawa yung doktor. Yes, hindi talaga ako pumayag dahil talaga na iba mag-Ernabel doon sa aking pukingkay. Hindi talaga ako pumayag kasi nga, oh, excuse me. Huwag mong lugaw-lugawin yung pukingkay ko dyan. Hindi pwede. Talagang hinanap ko talaga yung doktor na babae. So, habang yung nurse nag-aay, yung doktor nag-aay doon, yung mag-aay sana sa akin na intern, nandoon sa sa pahan ko. Sabi ko, uy, shh, sabi ko, shh, bakit ka nandyan? Dito ka sa gilid ka. Buti naman sumunod yung lalaking nurse. Naku, iba ang feeling. Hindi pwede. Ibang magkaykay doon, hindi pwede. Pero nung time talaga na nanganak na ako, no choice na talaga kasi nga, ay yung nurse talaga yung nag-shave sa akin. Sabi naman ng asawa ko, Sir, Sir, pwedeng ako na lang. Kasi kailangan kasi pagka nanganak ka, kailangan naka-shave na, malinis na doon para hindi daw magka-allergy yung baby, kaya kailangan mag-shave. O siya, sige na, hanggang dito na lang ang aking miniserya. Hindi ata ako nag-share, kundi kuninto ko na rin ata yung nakaranasan ko sa panganganak ko sa panganay. Thank you for listening for my journey of my firstborn.